unboxing MX Sweet Coffee. Each box has 10 sachets of low-acid and sugar-free coffee. You can have it hot or cold. Bring it with you anytime, anywhere. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Calefacton, amoy nakaka-joyful! Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laban lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta, at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural, at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful! This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Caffeine addiction. Yan ang kondisyon ng madalas kinakaharap ng mga taong mahilig sa kape. Isama mo na rin dyan yung mga mahihilig na magpuyat. Bagamat may magagandang benepisyo ang kape sa atin, maaari rin itong magdulot ng masamang epekto sa ating kalusugan kung masobrahan. Kaya naman marami ang naghahanap ng alternatibo na makapagbibigay ng parehong epekto ng caffeine o yung kaya ring makapagpagising gayang na sa kape. Ayon sa mga eksperto, mansanas o apple ang number 1 dyan. Bagamat walang caffeine, mataas ang sugar content at mayroong sapat na fiber ang mansanas na nakakapagpataas din ng ating energy levels. At kung nangangamba ka naman sa sugar content nito, may sagot din dyan ang mga eksperto. Hindi kasi katulad ng mga inumin na nabibili natin, ang sugar content ng mansanas ay natural. Maiiwasan nito ang pagtaas ng ating blood sugar level o yung tinatawag na blood sugar spike at yung biglaang pagbagsak naman ng ating energy o yung sugar crash na maaaring makuha sa pag-inom ng kape. Bukod pa rito, ang mansanas ay hindi rin nagdudulot ng pagka-addict at dependence. At higit sa lahat, pasok ito sa budget at healthy pa. Kaya naman sa susunod na all-nighter, piliin ang healthier choice. Tandaan, an apple a day keeps the doctor away. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
Abangan this Saturday. Rewind tayo sa special screening ng short film for a cause na pinagbibidahan nila Miss Grand International Queens Emma Mary Tiglao and Gotcha Bell. Don't worry, you will eat lechon. Lechon. And secret. Yang. You will spill again? What's that? Balikan din natin ang electrifying performance ng K-pop group X-Love sa Pinas. That's my best ass. That's your best ass. I done did this thing the hell up on my best ass. At kilig vibes natin ng Thai Jill Stars TK Nor sa Pinoy Chowders. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive Good morning! Magandang umaga po. Sa lahat po natin mga ginigiliw na tagapakinig. Pumipiyok pa eh. Sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao, kumusta na po tayo? Ngayon pong panahon ng tag-init. Aba, dyan daw sa Dagupan City sa Pangasinan. Pinakamataas na peak heat index umabot sa 44 degrees Celsius kahapon. Ingat po. Sa lahat natin mga kababayan, lalo ng mga lolo't lola ha, dyan po sa Pangasinan. Ngayon po ay ika-30 na tayo sa buwan ng Abril. It's April 30, 2026. Samahan niyo pa rin po inyong lingkod. May binauhan dito po sa DZRH Operation Tulong. Siyempre pa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy na po tayo. Dami po nating sinisikap matulungan araw-araw dito po sa DZRH Operation Tulong. Ang haba ng pila. Ang haba po ng pila. Harinawa ay makatugon po tayo sa ating mga kababayan na every now and then sila po ay napunta rito at sa sa panalangin na sila po ay kahit papano makahingi ng tulong. So yan po ang ating ginagawa, sinisikap nating matugunan kaya sa lahat po ng ating mga ginigiliw na tagapakinig sa ating mga mababait na donor, generous donors po natin. Ay, salamat po. Maraming salamat sa lahat po ng ating mga kababayan na bukas ang bulsa. Siyempre, bukas ang puso para po makatulong sa lahat po ng ating mga may sakit. Kaya, standby lang po ha. Saglit lamang. Meron lamang tayong uunahin. Flash Report! Flash Report! Mga kaibigan, si Health Undersecretary Glenn Matthew Bagao inireklamo daw po ng patong-patong na kaso sa Ombudsman dahil sa umano'y mga maanumalyang kontrata sa Department of Health. Alamin natin ang detalye, ibabalita ni RH5 Val Gonzalez. Val? May mga kasong paglabag sa Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Republic Act 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards at Republic Act 9184 o ang Government Procurement Reform Act ang isinampa isinampa sa Ombudsman laban dito kay Department of Health Undersecretary Glenn Matthew Bagao. Ito ay may kinalaman sa manoy sistematikong paggamit ni Yusek Bagao sa kanyang kapangyarihan bilang head ng DOH Health Facilities Enhancement Program o HFEP para paboran ng EGB Construction Company na pagmamay-ari ng kanyang kapatid na si Ernie G. Bagao. Ang EGB Construction Company ay isa sa 15 mga construction firm na idinawit ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa anyay sangkot sa multi-billion peso flood control projects anomaly. Ayon sa grupong concerned health workers na naghain ng reklamo ngayong umaga, nakakuha ang kumpanya ng 5 proyekto noong 2005 na umabot sa 140.99 million pesos mula sa pondo ng DOH at mga local government units sa Isabela, Oriental, Mindoro.
Nakasaad din sa complaint sa affidavit na habang namumuno si Bagao sa Cagayan Valley Medical Center, nakakuha ang EGB ng 6 na kontrata sa DPWH na aabot sa 408 million pesos kasama ang 28.9 million peso COVID-19 facility. Nagtataka ang mga complainant kung bakit patuloy pa rin nananalo sa mga bidding ang EGB Construction kahit na inirekomenda na itong i-blacklist dahil sa depektibong flood control project sa Ilocos Norte at naiuugnay sa umano'y ghost projects. Hinihiling ng mga nagrereklamo ang agarang preventive suspension ni Bagao, pagbawi ng kanyang kontrol sa HFEP at pagpapanagot dahil sa mga kasong grave misconduct, conduct prejudicial to the best interest of the service at gross inefficiency. Giit na mga health workers, isang delikadong pagsasanib ng kapangyarihan at interes ang umano'y pagkakaroon ng isang USEC Bagao sa DOH na anila'y naglalagay sa peligro sa bilyong pisong pondo na dapat sana'y para sa mga ospital at mga health center na napakikinabangan ng mga mahihirap na mga Pilipino. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Basta't may nangyari, unang maririnig sa kauna-unahan. DZRH Flash Report! Maraming salamat RH5 Val Gonzales. Mga kaibigan, tuloy-tuloy na po tayo sa ating pong public service ngayong araw na ito ng Happy Thursday morning. Mainit. Ha? So, ingat-ingat po. Again, tayo po yung nagpapaalala, bagamat naabot daw po ng Dagupan City yung pinakamataas na heat index, ang Sangli Point naman, dyan po sa Cavite, ang longest running recorded danger level index. Ikapitong magkasunod na araw na naranasan simula po noong April 23. Sabi po yan ng Pag-asa, 43 degrees Celsius. Yung pong damang init, dyan po sa Sangli Point at maging dyan sa Maasim, Southern Leyte sa ating mga kababayan dyan. Yan po yung naitala kahapon. Tapos yung mga iba pa pong lugar na napailalim sa danger level heat index, ang Lawag City, Ijay, Ilocos Norte. Ang Apari, Cagayan, ang UB Point, Subic Bay, Olongapo City, maging ang Tau dyan po sa Kamiling, Tarlac, ang Aborlan dyan po sa Palawan, at ang Giwan, Eastern Samar. Ingat-ingat po dahil yung pong mga heat index na yan yung init na nararamdaman ng katawan kapag pinagsama po yung temperature at yung halumigmig ng hangin. Kaya lagi po tayong magpapaalala na rin. Siyempre, una-una dyan ang Pag-asa, lagi nila sinasabi, dagdagan po ninyo ang inyong tubig sa katawan. Inom-inom lang ng tubig. Tatagaktak naman ang pawis nyo na pagka mainit Pero siyempre, iwasan po ang labas nang walang pananggalang sa init. Ano po? Hindi porket kayo yung mga bata pa, pwede kayong sumalang sa init ng sikat ng araw. Ngayon pong panahon na ito ng tag-init. Mag-iingat po tayo. Mga lolo't lola, huwag pasaway. Nanay, tatay, mga ate, kuya na nasa mga middle age na. Diba? At ngayon mga kaibigan, meron pa rin po tayong mga kababayan na natulungan po at syempre sa pamamagitan po yan ng ating pong mga donor. Kaya again, uulitin lang po natin at tayo po ay magpapasalamat sa lahat po ng mga tumulong po kahapon. Ayan, talaga naman ang Senator Lito Lapid, ang Congressman Salvador Caador Plato ay nagtulong para po dun sa ating pong dalawang bata na meron pong sakit, ang kanila pong sakit, congenital heart disease at nangangailangan po ng open heart surgery. Kaya tayo po ay talagang masigasig na manawagan ng tulong. So kahapon, si Kion Jace Aviso Arsiaga, siya po yung 9-month-old baby na nangangailangan din po ng open heart surgery dahil sa congenital heart disease, ay nabigyan po ng pagkakataon na
dun through referral po ng Office Senator Lito Lapid at Congressman Ador Plato. Ayan, sila po nabigyan ng tig 100,000 pesos madagdag dun po sa pangangailangan pa nila sa open heart surgery. So arinawa sabi ng Congressman Plato kahapon, sikapin niyang makausap yung mga kinatawan at mga kinaukulang opisyal na nakakasakop po kasi yung sa kanya okay sino ba kay Kong, si Marilyn Oo. So hopefully sana sa lalong madaling panahon ay maisagawa nga po yung open heart surgery kay Kion Jace Avisor Siaga. Ganun din po sa 11 years old na si Marilyn Quiñones Sarmiento. Na same po ang diagnosis din po, congenital heart disease at nangangailangan ng agarang open heart surgery. Kaya po again 100,000 pesos of course Senator Lito Lapid at Congressman Ador Plato. Yan po sa mga pasyente natin na dalawa. Sana marami pa po tayong makuhang tulong para sa kanila dahil ang hinihintay na lamang po nila ay pondo para maisagawa po yung pong open heart surgery. Pareho po sila dyan po sa Philippine Heart Center. Sana pumayag may heart center. Sa bagay, sa Philippine Heart Center EP-WINA ay alam ko pila din dyan, by schedule talaga ang operasyon, lalong-lalo na yan, major operation, ang open heart surgery. Ayan. So maraming salamat muli. Thank you so much Senator Lito Lapid, ayan, Supremo at syempre Congressman Ador Plato. Salamat po. At yan po ang ipinaabot kahapon. Sobrang pasasalamat at alam ko nagpunta na rin. Ay, hindi ko na yung picture pala EP-WINA. Ayan, di ko yata na-send kahapon. Sige nga, isend natin sa patunay na naroroon po at nagpunta kahapon. Ito pong dalawang bata kasama yung kanila pong, ayan, bigay nga natin ang picture sa RH. Ay, wait lang. Wait. Hindi ko yata masisend. EP-WINA. Sige nga. Subukan natin na mai-send ito kay Iza. O, kay Iza na lang. Send natin kay Iza itong mga photos. Para nang sa ganun ay makita nila. Nagpunta po. Maraming salamat, Ma'am Liza, ha. Thank you so much dun sa tanggapan ni Kong Ador Plato. Ayan. Paki-check na lang. EP-WINA. Nasend ko kay sa ni Iza. Ayan, para makita nila na yung dalawang bata ay nandun po sa office ng butihing kongresista si Ador Plato sa 6th District po ng Bulacan. Ayan. Ating pong sige nga, i-forward na lang natin siguro sa I know. Pwede ba siyang i-share? Oo, pwede. Sige, sa Operation Tulong na lang. So, ganun din po ang abot-abot din po ang pasasalamat, Ang pasasalamat din po ng pamilya nito pong dalawa, doon po sa, sabi nga natin kanila pong tinanggap na tulong. Yan. Tingnan nga natin, baka ma-send naman natin. Kasi nung nung kanilang mga nanay, di ba? Masaya dahil kahapon nakausap na rin naman natin sila at nagpapasalamat dito po sa ating pong mga donor. Ayan, thank you so much. At ating pong talagang pinasasalamatan kapag po ganito na talaga naman ay at least kahit papaano sana konti na lang maipon para nang sa ganun ay maoperahan agad open heart surgery. Na-process na yung kay Marilyn. Okay. At nabigyan na rin okay, sabi ng aming executive producer EP-WINA Pearl Soro, si Marilyn po, si Marilyn Quiñones Sarmiento, yung 11 years old, ay nadala na po yung 100,000 pesos guarantee letter sa Philippine Heart Center at na-process na po yun. Alamin lang natin sa mother ni si Mary Joy, ni Marilyn. Oo, nagpakita na ba siya dun sa
sa mga doktor para nang sa ganun baka pwede na mag-undergo ng operation kasi sila konti na lang yung kulang eh. Actually ang kaka-start lang ng pag-iipon ay itong mami ni Kion, Kion Jace Aviso Arsiaga. Kaya malaman natin, kakatawag lang ng Philippine Heart Center. Inaayos na daw po yung operation. Ay, oo, sana. At nabigyan pa din ng 50,000 mula sa taga Bulacan pa po. Yan yung binabanggit ng, Kong Ador, parang hindi ko maalala. Oo, so another 50 yung dinagdag para kay Marilyn. Okay, kasi si Marilyn yung taga kay Pambo, Santa Maria, Bulacan. Yan po si Marilyn. And then si Kion Jace Arriaga, siya yung taga Bukawi, Bulacan na parehong tinulungan. Ayan yung dalawang picture. Thank you RHTV, salamat. Nakakatuwa naman yung mga kids. Thank you so much. Yan si Kion, si baby Kion at si baby Marilyn, baby pa rin, 11 years old eh. Ayan, maraming salamat Kong Ador Plato, salamat po. Ayan, so nadagdagan, sino kaya, anong pangalan, malaman natin EP para mapasalamatan din natin. Okay, sandali lang, meron tayo. Flash Report. Flash Report! Naku, meron daw pong sunog. Diyan sa may bahagi po ng Coastal Road sa Talabados, Bacoor City. Alamin natin anong nasusunog. RH15 Giselle Ricafort, hingi tayo ng update sa kanya. Giselle? Mismo sa salukuyang nilalamon ng apoy yung isang furniture store at eatery o kainan. Dito yan sa bahagi ng Coastal Road sa Talabados, Bacoor sa Cavite at ayon sa informasyon na nakuha natin sa Bureau of Fire Protection, kasalukuyan ng itinaas sa unang alarma itong sunog. Yung mga residente, kanya-kanyang pulasan ng kanilang bahay, maging yung mga kalapit na establishmento sa takot na ay mismo sa tabi natin yung owner, yung may-ari ng isang furniture store na kasama dito sa mga nasusunog na establishmento dito sa area. Si Madam Delia Riva. Madam, kumusta? Ano ang pinagmulan po ng sunog po sa inyo? Sa inyo po ba nagsimula ang tindahan? Yung wire po, ma'am. Tumiklab yung wire. Wire po saan? Yan po sa kalagitnaan ng shop. Sa mismong tindahan po ninyo, nagsimula yung sunog. Oo. Tapos po, ang katabing ninyong kainan ay kasama sa mga tinupok. Kasama po sa natupok na. Buti po kasama kayo nakalabas kayo kaagad ng inyong pong tindahan. Nasa labas po kami lahat kasi oras na po ng trabaho nito. Walang naiwan po sa loob, walang natrap po ng mga empleyado, mga tauhan. It's me, si Madam Delia Riva, yung owner ng furniture store na kasama sa nasusunog dito. Sa paunang impormasyon may katabi ba siya na establishmento? Yung nasusunog dito, kabila nga yung kainan at yung tindahan ng mga gamit dito. Kung kung nadamay ba yung nasa likod na to na residential area, iyan yung palaisipan pa rin sa ngayon at patuloy natin na kinukumpirma sa mga pamatay sunog sapagkat dito sa area ng Coastal Road sa Talabados ay nabaot ng napakakapal na usok, halos sa zero visibility dito sa bahagi ng Coastal Road kung saan patuloy pa rin yung pagtatangka ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection na tuluyang maapula itong sunog na nananatili pa rin sa unang alarma hanggang sa ngayon. Giselle? Giselle? Sa Deezer H sa Pilipinas. Giselle? Sa Pilipino. Okay. Giselle? Hindi nakamonitor si Giselle. Okay. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Ayan, maraming salamat. Giselle, standby ka mamaya pagka meron tayong follow-up na antabayanan natin. Sana wala nang madamay, Hindi, malaki yun nakikita natin, apoy talaga Okay. Mamaya po, antabayanan po natin yung sunog, furniture shop. Yung pong pinagmula na sunog. Naku, yun ang mahirap. Ingatan po ninyo yung inyong mga kable ng kuryente. Diyan po yan sa may Bacoor City.
Flash Report. Flash Report! Basta't may nangyari, unang maririnig sa kauna-unahan. DZRH Flash Report! Ayan, standby lang po ha. At syempre meron pa rin po tayong pasyente. Sikapin nating matulungan ngayong pong umagang ito ng Huwebes. Ayan, sabi po ng Congressman Salvador Cadre Plato, yung pong ating mapasalamatan doon po sa nadagdag na tulong pinansyal sa pamamagitan po ng guarantee letter ay walang iba po kundi si Congressman Amante ng Laguna. Wow, yung mga kaibigan na sinisikap ng Congressman Ador Plato na makaipon mula dun sa kanilang kanyang mga kapwa mambabatas para nang sa ganun ay maisagawa na po agad-agad yung open heart surgery na operasyon na kailangan pong gawin dito po kay Marilyn Quinones Sarmiento at baka maaring matulungan na rin si baby Kion Jace Abiso Arsiaga. Ayan, salamat po. Oras po natin, 34 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Babalik po tayo sa ating pong pasyente ngayong araw na ito ng Huwebes. At syempre mamaya ang tabayanan po ninyo. Meron pa rin po tayong pediatrician sa mga mami. Paano palalakasin ang resistensya ng inyong mga chikiting, lalo na dun po sa stage na sobrang likot at mapili daw po sa pagkain. DZRH Operation Tulong. Sinisiguro kong tama ang aking choices. Tamang pagkain, lifestyle at ang partner ko, MX3 Capsule. Gawa ito sa ISO at GMP certified na planta. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Helps avoid knee joint pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom. 2 capsules araw-araw. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. Like glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Halina't gumising sa isang masaganang Pinas, kung saan may bayanihan, kasama ang mga nagtataguyod sa ating agrikultura. Kasama ka rin dito, ikaw mismo. Dahil sa masaganang Pinas, lahat tayo may benepisyo. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Samahan niyo kami at ang Department of Agriculture sa isang oras na talakayan ng higit na makakalagang usaping pang-agrikultura. Masaganang Pinas sa DZRH. Tara na, halika na, tayo na sa Masaganang Pinas. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria.
May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Kumakapro sa charm. Charm Fabcon. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNDS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming.
direktang tulungan at balitahan kasama si Miss May Pinahuhan sa DZRH Operation Tulong. Mga kaibigan, oras po natin 42 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Again, nakausap po natin yung ating na mother ng ating dalawang batang pasyente, no? Si Ate Mary Joy Quinones para kay Marilyn, yung kanyang anak. At tayo nagpapasalamat. Kung Ador, thank you so much ha. At nabigyan din pala pati si Kiyon Jace Arsiaga at sa pamagitan ng kanyang nanay na si Ate Pauline Abiso. Salamat po at mukhang makikipag-ugnayan tayo sa Philippine Heart Center para nang sa ganun malaman din natin yung kanilang preparasyon para sa operasyon ng dalawa dahil marami pong kinausap pala ang Kong Ador, hindi lang si Congressman Amante dyan po sa Laguna, hindi yung kanilang sila yung mga kongresista, no, na maaring tumugon through referral po para po dun sa guarantee letter ng dalawang bata. Maraming salamat ka Ador at nagpapasalamat po sila, no, kaya pati yung kanilang pamasahe pala no, tag 3,000 pesos kahapon ay inyo pong natugunan. Salamat po sa kinatawan po ng 6th district ng Bulacan, Congressman Ador Prieto. Ngayon mga kaibigan, meron po tayong isa pang pasyente. Sikapin po nating matulungan. Naku, ito na may punta tayo ng Nueva Ecija, no? 43 years old, taga Purok 5, Barangay Bertesi, Quezon, Nueva Ecija. So alamin natin, ang pasyente po si Ate Mayla Mitra. Si Ate Mayla po wala pong trabaho, no? 2025 nung siya po ay nagpa-check up sa ospital. Yan sa tulong po ng kanyang mga kaibigan at doon nga na-diagnose na siya po ay may chronic kidney disease at end stage po. Naku, agad-agad. End stage, so meaning CKD5. So June 2025 po yan, no? Then July na-confine po siya at sabi po ng doktor, kailangan na niyang magpa-dialysis. Yun. So dahil sa kawalan po ng pera, hindi po siya agad-agad nakapag-dialysis, umuwi sa kanilang bahay, and then pagkalipas daw po ng 1 linggo, ibinalik po siya sa ospital at yun po, kamuntik na po siya mag-agaw buhay. Sabi po ng doktor, 50-50 yung naging chance para po makasurvive. Pero nakakalungkot naman pagka ganito. Ayan, pero hindi pa rin po siya nagpa-dialysis, no? So, ito po, wala silang pera. Pumayag na siya para lang mabuhay nung hindi nga po na dialysis. And then, nandyan po yung kanyang mister at ang hanap buhay ay sa bukid, no? Nakikitanim po ng palay. So pagka po panahon ng taniman, ayun doon lamang po yun, ano? Nakakapagtrabaho pagkatapos ng taniman, yan yung panahon ng anihan ng palay, nakikigapas naman sila at nakikibilad din ng palay. So yung kinikita ay sapat lang po sa pang-araw-araw na gastusin nila, no? So pagkatapos daw po ng anihan, humahanap ulit sila ng pagkakakitaan at eto alamin natin, no? So pangunguhan naman ng kamote, sibuyas at iba pa ang kanilang source of income. At yung paglilinis daw po ng bubong ng bahay. Yan, kaya mas lalo silang nag-alala nga po sa sobrang hirap ng buhay. Hindi nila alam kung saan kukunin yung pong mga pangangailangan sa gamot. Nito pong si Ate Mayla na ang pagpapadialysis twice a week po, no, kailangan pong madialysis. So nakausapin na natin si Ate Mayla. Ate Mayla, good morning. Good morning po, ma'am. Oo, good morning. Kumusta ka ngayon, Ate Mayla? Eto po, medyo naman po nakaka-recover na kahit paano. Oo, ang bata mo pa, 43 years old, tapos agad-agad, nung nagpa-check up ka, end stage agad yung CKD mo? Opo, ma'am. Oo. Inano na po nila na, nung na-confine po ako, na nagpa-check up po kasi ako muna. Tapos sabi po nung doktora po, may sakit, kumbaga may tama na daw po yung kidney ko. Pero hindi naman po nila sinabi na ganong stage na. Kaya po nung umuwi po ako sa amin, akala ko po kasi dati yung sakit kong nararamdaman, yung para po bang, kasi po nung dalaga po ako, meron po akong sakit na yung sa dugo, yung
sa kulang potassium, ganun po. Mm-mm. Eh, nagpa-paralyze po yung katawan ko kasi noon. Kaya akala ko, nagbabalik lang yung sakit. Hindi ko po alam na ganun na pala, kidney failure na. Oo. Kasi ilang beses mong ilang beses mo siyang, 'di ba? Parang hindi mo inuna, 'di ba? Opo, kasi sa kawalan nga po, kaya nga lang po ako nakapagpa-check up sa tulong din po ng mga kaibigan ko. Ganun. Ayun, so doon nga nalaman na kailangan mo magpa-dialysis. Sa bagay, Ate Myla, yung dialysis meron sa PhilHealth naka-avail ka ba? Nung naka-avail naman po ako noon, nung nakauwi po ako, iban po ako sa hospital nung nakauwi po ako, kinailangan ko rin pong manghiram ng pera para po do sa requirements para dito po makalipat po ako sa center namin dito malapit sa amin. Oo. Tapos yung ang problema ko lang po talaga sa pang araw-araw yung gamot, minsan mga po hindi na po ako nakakainom dahil nga po sa kawalan. Ganun. So meron ka pang gamot bukod dun sa dialysis? Opo. Yung may maintenance po akong gamot, tapos yung dialysis naman po, nailapit ko po sa PhilHealth. Kaya libre naman po ako dito sa center namin. Kaya lang po, pamasahe at pagkain din po kasi kailangan din daw po kumain habang dinadialysis para daw po hindi manghina. Oo. So Ate Myla, dialysis mo sinasagot na sa center, and then para saan yung maintenance medicines mo? Sa may binigay po yung doktor sa amin na mga pasyente na maintenance na gamot na dati po kasi 4 lang, ngayon ginawa na para po saan? yung 7. Para saan, Ate Myla? Para daw po dun sa makontrol yung kwan ng pagtaas ng kreya, pagtaas ng phosphorus, lahat pong komplikasyon kailangan daw po kasi So magkano inaabot yung sa maintenance medicine mo? Halimbawa, 1 buwan, magkano ginagastos mo dun? Pag po kasi lingguhan lang po ako bumili kasi wala nga po. Minsan po, pagka bumili ko, mahigit 1,000. Yung hindi po kompletong gamot. Yung pang-4 na klase lang po kasi iniinom ko sa ngayon kasi hindi ko po kayang bumili ng pang-7 klaseng gamot sa buong linggo. So magkano inaabot? Mahigit 5,000? Baka po ganun po aabutin. Okay. So kailangan mabili mo rin 'yon. Yung tawag nito, ilan ang anak mo? Isa lang po, 7 taon po. 7 years. Nag-aaral, syempre. Okay. Kaya lang, sabi mo nga, pagka yung may problema pala sa mga pananiman, nahihirapan din kayo pala, no? Lalo na Yung po, tungkol po sa anak ko, minsan po, nung katulad po nung nasa ospital ako, gusto ko rin po talagang pasalamatan yung mga tumulong sa akin. Yung pong mga kaibigan kong kananay na nung pong wala ako nasa ospital, sila po ang tumaguyod sa anak ko, pati po yung 2 teacher na tumulong sa akin. Gusto ko pong pasalamatan sila. Okay, sige. Pasalamatan mo. Go ahead. Maraming salamat po kay ma'am sa 2 teacher na tumulong sa akin sa anak ko habang wala ako nasa ospital. Tapos sa mga kaibigan ko po na hindi po ako iniwan sa kabila ng kalagayan ko. Kahit po nagkaroon ako ng sakit na ganito, nagpapasalamat po ako kay Lord kasi binigyan niya ako ng mga kaibigan na talagang importante po ako para sa kanila. Salamat po. Oo. At syempre, lagi, siguro dapat yung unang-una yung dialysis mo dapat regular yun Ate Myla. And then yung mga gamot mo. Tapos sino nag-aalaga sa iyo kapag halimbawa pupunta ka, sino kasama mo? Mga kaibigan mo? Iatid po ako ng asawa ko sa center. Tapos pag po pupunta po siya sa bilaran. Pag po time na uuwi na ako, susunduin na lang po niya ako, ganun. So kailangan malakas ang katawan mo rin kasi yung dialysis, 'di ba? Katulad nga po nung Monday, nung nag-dialysis po ako, muntik na pong hindi matuloy kasi parang yung nanghihina po ako na hanggang sa ngayon po, parang nasa ko pa rin po yung panghihina dahil po sa dialysis dahil di po ako nakainom ng kompletong gamot noon. Oo. Ayun, so kailangan mo ng mga gamot
At syempre, Opo. yung pagpapalakas ng katawan, kasi malakas na katawan dapat ang kailangan, di ba, pag nagpapadialysis. Di ba? Opo. So, saan ka saan ka ba nagpapadialysis? Dito po sa Quezon Dialysis Center po, dito malapit po sa amin. And then, doon sa Dr. Paulino Garcia Memorial Research and Medical Center, doon ka nagpapatingin, nagpapacheck up. Kabanatuan po yun, ma'am. Doon po ako na-confine. Doon ka na-confine. Pero pagka magpapadialysis ka, diyan lang sa Quezon. Dito na po ako sa Quezon, kasi mas malapit po sa amin. Yes. Saka, pinag-ayos lang po kami ng mga requirements. Tapos sa PhilHealth nga po. Okay. Ganito, Ate Myla, go ahead, manawagan ka, hingi tayo ng tulong para nang sa ganun, may mga mabubuting kalooban nating kababayan, mapagsama-sama natin para sa mga pangangailangan mo. Sige, go ahead, Ate Myla. Ako po si Myla Mitra na 43 years old na humihingi po ako ng tulong sa may mabuting kalooban dahil di po namin kaya yung maintenance kong gamot na sapat-sapat lang po kasi kinikita ng asawa ko para po sa pang-araw-araw naming pangailangan. Kaya minsan po hindi ko po na i-maintain yung buong kumpletong gamot ko. Humihingi po ako ng tulong sa inyo para po kahit na paano makumpleto ko po yung aking gamot sa pang-araw-araw. At syempre sa lahat po ng maaaring tumulong kay Ate Myla Mitra, Myla Mitra, pwede pong magpadala any amount, mapagsama-sama po natin para sa mga gamot niya sa ating GCash account ng DZRH Operation. Tulong naka-flash po sa inyong television screen ngayon. 0956-197-9471. 0956-197-9471. Pakilagay pong pangalan Myla Mitra, para po yan kay Ate Myla Mitra. At mabigay po natin sa kanya sa lahat ng mga may mabubuting kalooban po. Thank you so much ngayon pa lang. At Ate Myla, para nang sa ganun ay makadagdag sa pambili mo ng gamot, bigyan ka ng butihing Senador Lito Lapid, 2,000 pesos. Salamat po. Oo. Salamat po kay Senador Lito Lapid sa tulong po ipinagkaloob niya po sa akin. At syempre dagdagan natin yan another 3,000 pesos mula sa Pampamilyang Paaralang Agrikultura Foundation sa PPAF ng tropa ng Mayor Lakay Deo Macalma. Go ahead. Salamat po sa mga tumulong, matas po kay Sir Deo Macalma. Salamat po sa inyong lahat. Yun. So, bigay namin yan sa iyo para agad-agad makabili ka ng gamot at dun sa mga maaari pa pong tumulong para kay Ate Myla, maraming salamat po at padala nyo na lang po sa GCash. Okay, Ate Myla, magpalakas ka ha? Palakas ka. Salamat po sa inyo. Sana po magtuloy-tuloy yung programa niyo nang marami pa po kayo matulungan. Katulad kong nangangailangan. Oo, tama. Okay, sige, pag doon sa mga maaring tumulong sa iyo, ay nako, ngayon pa lang pasasalamatan na natin. Ingat-ingat ka, Ate Myla. Maraming salamat po, ma'am. Okay, walang anuman, si Ate Myla Mitra ng Quezon, Nueva Ecija sa mga tutulong. Thank you so much. God bless you more. Babalik po tayo, oras natin 56 na minuto na po makalipas ang 10:00 ng umaga. DZRH Operation Tulong. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala.
Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa harap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno. Himig tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya na. DZRH Operation Tulong. Naku, meron na lamang tayong 2 minuto, alas 11 na ng umaga. Negative muna tayo kay Dr. Cynthia Aquayo Wico. Ay naku, Doktora, di bale, discuss natin. Ganda pa naman ng topic ng Dr. Cynthia pero wala na tayong oras. Kaya anyway, pasalamatan natin yung mga patuloy na tumutulong at sikapin natin si Doc Cynthia na makakwentuhan. Ganda pa naman ng kanyang topic. Sabi ko kay Doc Cynthia, next time nga Doc Cynthia, ang pag-usapan natin, paano ba yung ating mga chikating ay maiwas sa sakit sa kidney bata pa lang. O, diba? Para alam na nila pag-ingatan na nila yan. Ayan, okay? Ayan, maraming salamat again at tayo po ay nagpapasalamat sa lahat po ng mga may mabubuting kalooban na nagsama-sama po para makatulong sa ating mga kababayan. Ayan, tayo po ay okay, maraming salamat again, Ma'am Lisa Ramirez. Thank you so much, Ma'am Lisa, ha, dun sa inyo pong sa inyong pag-alalay dun sa ating mga pasyente. Of course, Congressman Ador Prieto at si, anong pangalan niya, Congressman Amben Amante daw, no? Sa 50,000 pesos. Salamat po at dun sa mga tutulong at magtutulong-tulong para mapa-operahan na po yung 2 bata, si Baby Kiyon at saka si Marilyn. Ayan, thank you so much, Kong Ador Prieto. At maoperahan na yan sa loob daw na lalong madaling panahon. Mga kaibigan, wala na po tayong oras. Sa pangalan po ng buong person ng DZRH News Center, DZRH Operation Tulong, maraming salamat, EP Wina Pearl Tesoro. Ako naman may binauhan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Susunod na po, inaabangan yung drama love story, Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Babalik ako mamaya alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Public Service Hour. Happy birthday, Manang Milky Baket Rigonan. Baket Milks, happy birthday. Love. Happy birthday. Ayan. Salamat at hay nako sa mga nagbe-birthday. Ayan, magpasalamat tayo at napakahalaga ng birthday para sa atin. No? Happy birthday! Happy birthday again, Milky Rigonan. Happy birthday. Yan, susunod na po, inabangan yung drama love story, Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Oras natin, ganap na pong alas 11 ng umaga. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, Pritong ulam na masebo, plato o kaldero,